Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga kapatid, ako si Joya Amare Ilaga mula sa CRC San Pedro Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos sa bilang 1, versikulo 1 hanggang 2 na pinamagatang The Command to Arrange Around the Tabernacle. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na kami ay pagbubulay-bulayan ng iyong mga salita. Panginoon, patuloy mo po kaming bigyan ng lakas at ng talino upang maunawaan namin ng lubos ang iyong mga nais na iparating. Naway magsilbi itong lakas, gabay sa araw-araw naming buhay at patuloy namin itong magamit upang patuloy ka namin mapurihan, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sabi sa bilang 1, versikulo 1 hanggang 2, Then the Lord gave these instructions to Moses and Aaron. When the Israelites set up camp, each tribe will be assigned its own area. The tribal divisions will camp beneath their family banners on all 4 sides of the tabernacle, but at some distance from it. Sa pagkakataong ito, inutos ng Panginoon sa mga taga-Israel na magkampo. Ang Diyos ay nag-oorganisa ng formasyon para sa kanyang mga tao nang huminto sila sa paglalakbay. Binigyang diin rin na ang pinagmulan ng mga utos ay galing sa Panginoon at hindi kay Moises at Aaron lamang. Ayon sa kanyang utos, sila ay dapat magtipon ayon sa lugar kung saan sila nakatalaga. Bawat pamilya ng mga tribo ay dapat magtipon-tipon ng sama-sama sa ilalim ng kanilang watawat o pamantayan. Ang watawat o pamantayan ay isang banner na tumutukoy sa pagkakakilanlan. Ang organisasyon at pagkakakilanlan na ito sa mga tao ay siya din na sumasalamin sa census ng taga-Israel. Bukod pa rito, ang pagkakaayos sa mga grupo ay tila isang tipikal na istruktura ng militar. Ang mga tribo ay dapat magkampo sa palibot ng tolda ng pagtitipon at lubos na palibutan ang tabernakulo. Ito ay magbibigay ng isang malakas na perimeter ng dispensa laban sa mga kaaway. Dapat din silang magkampo sa malayo mula sa tabernakulo dahil ang isang banal na Diyos na nananahan sa tolda ng kapisanan ay hindi maaaring lapitan ng isang hindi pari at hindi malinis. Ang pag-utos ng Panginoon sa kanila na magkampo sa malayo ay nagpapakita ng kanyang biyaya sa mga taga-Israel sa pamamagitan ng pagbabala na hindi basta-basta makakalapit sa Kanya at sa Kanyang kabanalan sapagkat ang paglapit sa Kanya ay pwede magbigay ng nakakapahamak na resulta, lalo na kung ikaw ay hindi malinis o makasalanan. Sa ating binasa ng mga bersikulo, matutunghayan natin na gusto ng Panginoon na tayo ay maging maayos at organisado sa paglilingkod sa Kanya. Kaya tayo ay dapat na matuto na sumunod sapagkat ang nais ng Diyos ay para din sa ating kabubuti at kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa paggabay, at sa pagprotekta sa bawat isa sa amin. Patuloy po naming tinataas sa inyong umagang ito sa pag-aaral namin ng iyong salita. At maraming salamat, Panginoon, sa mga mensahe mo para sa amin. Lord, tunay nga po na ito'y isang paalala na dapat na matuto kaming sumunod at maging organisado sa paglilingkod sa iyo, sapagkat ito ang gusto mo upang kami ay patuloy na magkaroon ng pagkakaisa at pagkakakilanlan upang madali mo kaming makilala, Panginoon. Gayon din po ang aming panalangin para sa buong mundo, bagamat kami ay may iba't ibang mga watawat na sumisimbolo sa aming mga nasyonalidad. Lord, patuloy mo po kaming pagkaisahin
at patuloy na magkaroon ng kapayapaan sa bawat isa. Bagamat mayroon kaming pagkakaiba sa mga lengguwahe, sa mga salita, sa mga kultura, kayo po ang siyang magbubuklod sa amin, sa aming mga puso, sa aming mga isipan, lalong-lalo na po sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, tinataas po namin ang buong sambayanan, lalong-lalo na ang bansang Pilipinas, upang kami po ay magkaroon ng organisasyon mula sa gobyerno hanggang sa mga mamamayan. Kayo po, Lord, ang patuloy na magbigay ng gabay at pusong mapagbahal sa bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpulain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.